Sa South Korea mas maraming tatoo, mas mataas ang ranggo sa mundo ng gangster. Nang pumunta si Taesik sa pampublikong paliguan, inapi siya ng isang siga. Pero nang makita nito ang mga tatoo sa kanyang katawan, halos maihi sa takot. Nang isama ni Taesik ang kapatid na babae sa palengke, sinipa siya ng isa pang lalaki. Sunod-sunod na sipa sa kanyang katawan. Pero kahit gaano siya binugbog ni Taesik, hindi siya lumaban. Yun pala gusto ng lalaking ito ang kapatid ni Taesik. Akala niya inagaw ni Taesik ang babae. Sa grupo may isang siga. Biglang pinunit ang damit niya at nakita ang dragon tatoo. Natakot at nagulat ang lahat. Tama na yan, mabuti na lang umalis si Taesik at hindi na lumaban. Huwag kayong magpadala sa kaamuan ni Taesik. Hindi niyo maaaring isipin. 15 taon ang nakalipas, isa siyang mataas na gangster. Napakadelikado niya at napakabrutal. Lalo na kapag lasing, lumalaban tulad ng isang asong ulol. Walang makatalo sa kanya sa mundo ng gangster. Pero hindi maiiwasan ang gulo sa ganitong buhay. Isang beses si Taesik, nang malasing ay nakapatay ng tao sa sobrang karahasan kaya na sentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. Araw-araw ay pinagsisisihan ni Taesik. Si Ginang Jin, ang ina ng taong pinatay ni Texas, ay bumisita sa kanya. Hindi lamang hindi niya sinisi si Texas kundi binigyan pa siya ng isang notebook. Lahat ng nais niyang makamit sa buhay ay isusulat dito. May ilang kapansin-pansin na mga salita rito. Huwag uminom, huwag makipag-away at huwag umiyak. Ang mga salitang ito ay tumatak sa puso ni Tesla. Pagkalaya ni Tesla makalipas ang 15 taon, agad siyang pumunta kay Ginang Jin. Umaasang mababawi ang kanyang mga pagkakamali noon. Hindi ito ininda ni Ginang Jin. Bagkus itinuring pa siyang tunay na anak. Ito ay nagdulot kay Taesik ng pag-ibig ng pamilyang hindi niya naranasan. Tanging ang anak na babae lamang ang hindi masyadong masaya. Biglang napag-iwanan, nakakainis nga naman. Matapos ang 15 taong pagkabilanggo, tuluyan ng tinalikuran ni Texas ang dating buhay ng kaguluhan. Isinulat niya ang kanyang mga mithiin sa kanyang tala-arawan. Pagkatapos ay hinanap ang kanyang dating mga kaibigan. Kasama ang ilang tila maimpluwensyang mga tagasunod. Bagamat may impluwensya na rin sila ngayon, para sa kanilang dating pinuno, may bahagyang pag-aalinlangan pa rin. Dumaan lang si Taesik para bumati at umalis. Ngunit inisip ng malaking tigre at 2 tigre na si Tesla ay isang problema. Baka sakaling isang araw, mabawi niya ang kanyang dating posisyon sa mundo ng gangster. At mapanganib ito sa kanilang katayuan. Kaya pinadala nila ang kanilang mga tauhan para subaybayan si Tesla. Lumipat si Tesla sa bahay ni Ginang Jin. Araw-araw nagbabantay sa tindahan habang nag-aaral ang magandang kapatid. Mula noong ika-15 bago siya nakulong. Isang negosyante na nagngangalang Jiang Hujin ay nagtatag ng isang grupo at naging pinakamalaking sindikato sa lugar. Nangungutong at naniningil sa mga pamilihan. Kaya ang dating 2 kaibigan ni Tesla ay nagtatrabaho para sa kanya, para maging normal na tao. Pumunta si Tesla sa ospital para matanggal ang tatoo. Sabi ng doktor pwedeng tanggalin ang tatoo, pero mag-iiwan ng maraming peklat at saka napakamamahal din. Bagong labas lang si Tesla sa kulungan, saan siya kukuha ng pera. Kaya nagsimula si Tesla kumita ng pera. Naghanap siya ng trabaho sa isang talyer ng kotse. Habang nagtatrabaho, malapit sa talyer, may pulis na kotse na laging nakabantay.